Albert Einstein. Sino ba naman ang hindi nakakakilala sa tanyag na scientist, philosopher, theoretical physicist at sa kung ano-ano pang mga larangan na may kinalaman sa siyensya, ay ang pangalan niya ang unang papasok agad sa isip mo. Siya lang din naman ang nasa likod ng tanyag na equation na E equals mc squared at ng theory of relativity. Talaga nga namang kamangha-mangha ang kanyang katalinuhan pagdating sa matematika at siyensya, at masasabi din natin na namumukod tangi ang kanyang pag-unawa sa mga bagay-bagay kumpara sa karamihan. Kung kaya noong siya ay pumanaw, ay nagkaroon ng pagkakataon ng mga mananaliksik na masilip at pag-aralan ang kanyang mga labi. At dito na nga papasok ang tanong na, ano ang nangyari sa utak ni Albert Einstein pagkatapos niyang mamatay? Okay mga ka-alam mo na, ito nga pala si Alam Mo Na. Sa video na ito ay ating tatalakayin ang misteryo sa likod ng utak ni Albert Einstein. Pag-uusapan natin kung ano nga ba ang nangyari sa kanyang utak at kung ano-ano ang natuklasan ng mga mananaliksik dito. Kaya tara, manood at makinig ka na ng mabuti dahil siguradong mamamangha ka sa ikukwento ko sa video na ito para palaging alam mo na. Bago natin alamin kung ano ang nangyari sa utak ni Albert Einstein, unahin muna nating alamin ang kanyang mga naging kontribusyon sa siyensya. Si Albert Einstein ay isang matematiko, pisiko at pilosopo na nagmula sa bansang Germany. Siya ang mayakda ng teoryang pangrelihiyon, teoryang kalakal at ang pinakatanyag na teorya na theory of relativity. Noong 1921, binigyan siya ng Nobel Prize sa Physics dahil sa kanyang paliwanag sa epekto ng photoelectric effect. Siya ay kilala rin sa kanyang equation na E equals mc squared na nagpapatunay na ang mass at energy ay magkaugnay. Ngunit sa kabila ng kanyang kahangahangang kontribusyon ay meron pa rin tayong mga katanungan na gusto nating malaman tungkol sa kanya. Ito ay ang tanong na kung ano ang nangyari sa kanyang utak noong siya ay mamatay. Ayon sa mga pag-aaral, isinilid ang kanyang utak sa isang secured na lalagyan, iningatan ito at pinreserve upang pag-aralan pagkatapos niyang pumanaw noong April 18, 1955. Ang pag-aaral na ito ay may layuning malaman kung ano ang pwedeng tuklasin, malaman tungkol sa kanyang genius na kaisipan. Ngunit may ilang mga kontrobersiya na bumalot sa pag-aaral na ito. Isa na dito ay ang issue ng pagkuha ng utak ng walang pahintulot sa pamilya ni Einstein. Dahil dito, nagkaroon ng kontrobersiya at naging usap-usapan ang legalidad ng pag-aaral na ito. Ayon sa usap-usapan, kinuha daw ang utak ni Einstein ng isang pathologist na nagngangalang Thomas Stoltz Harvey upang pag-aralan sa pamamagitan ng isang autopsy nang walang pahintulot noong 1955. Itinago daw ni Thomas ang utak ni Einstein at ito ay kanyang maingat na hiniwa ng 170 piraso at pagkatapos ay isinalang ang mga ito sa isang mikroskopyo. Sa matyagang pag-aaral ni Thomas ay napag-alaman niya na may isang bahagi ng utak ni Albert Einstein na mas malaki ng 15% kumpara sa pangkaraniwang utak. Ang bahagi raw ng utak na ito ay ang siyang responsable sa pag-aanalisa ng mga matematikong pamamaraan, sa mga visual na pag-unawa at sa creativity. Ito siguro ang dahilan kung bakit matalino at mataas ang IQ ni Albert Einstein. Sa loob ng ilang dekada ay maingat na itinago ni Thomas Stoltz Harvey ang utak ni Einstein habang ito ay kanyang pinag-aaralan. Ito ay dahil sa kanyang kagustuhan na malaman kung ano nga ba ang kakaiba, sikreto at mga bagay na nagdudulot sa kamangha-manghang katalinuhan ng utak ni Einstein. Lumipas ang ilang taon nang malaman ng pamilya ni Einstein ang dahilan ng pagkuha ni Thomas Harvey sa utak ni Einstein, ay pumayag na din ng mga ito at binigyan ng pahintulot ang ilan pang mga siyentipiko na pag-aralan ng utak ni Einstein. Ito ay sa isang kondisyon
na gagamitin lamang ang lahat ng mga datos na matutuklasan nila sa utak ni Einstein sa mga scientific journals. Mga kaalam mo na, ngayong alam na natin kung ano ang nangyari sa utak ni Einstein, ay mapapaisip talaga tayo na talagang sobrang madaming tao ang napahanga sa kanyang katalinuhan at sa kanyang mga naiambag sa larangan ng siyensya. Marahil ay masasabi mo na ang dahilan ng kanyang katalinuhan ay dahil sa kanyang utak. Subalit tingnan din natin ang kanyang mga pinagdaanan, mga experience at ang kanyang pagiging matyaga sa pag-aaral. At syempre, kasama na din ang disiplina sa sarili. Ang mga natuklasan sa pag-aaral sa utak ni Einstein ay lubhang nakakatulong sa mga mananaliksik sa pagpapalawak ng kaalaman kung papaano gumagana ang ating utak, at ito ay maipapamana hanggang sa mga susunod na henerasyon. Mga kaalam mo na, sana ay nagustuhan mo ang itinampok ko sa video na ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag mong kalilimutang mag-like at mag-subscribe. At pindutin mo na din ang notification bell para palaging updated ka sa mga susunod na upload ko. Kung may komento ka sa video na ito, ay mag-comment ka lamang sa ibaba at ito ay aking babasahin at pupusuan. Kung gusto mo namang magpa-shoutout, ay mag-comment ka lamang ng ganito. At ito ay aking ipapakita sa susunod na upload ko. Hanggang sa muli, ako po si Alam Mo Na nagsasabing, manood, makinig para palaging alam mo na.